Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo. O magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Job 12:7-10. Sa mga parang, ang maliliit na bubuyog ay gumagawa ng perpektong pulot-pukyutan. Walang nagturo, walang ruler, alam na nila kung paano. Sa mga karagatan, ang mga isda ay may naggagandahang mga kaliskis. Ang iba ay kumikinang sa dilim. Ang iba ay kayang magpalit ng kulay para magtago. Sa kalangitan, ang mga ibon ay kayang lumipad ng libu-libong kilometro. Hindi kailanman naliligaw kahit walang GPS. Sa lupa, ang mga cheetah ay tumatakbong mas mabilis pa kaysa ibang mga sasakyan sa lungsod. Naaalaala ng mga elepante ang mga landas mula noong maraming taon na ang nakalipas. Ang mga langgam ay nagtatayo ng maliliit na kaharian sa ilalim ng lupa. Bawat nilalang ay may natatanging regalo. Bawat nilalang ay kamangha-mangha. Subalit may isa na nakahihigit sa lahat. Ang nilalang na ito ay walang mga paa na simbilis ng usa. Wala itong matalas na mga ngipin na gaya ng leon. Wala itong mga pakpak na tulad sa ibon. Ngunit may utak ito na gumagana gamit ang 15 to 20 watts katumbas ng maliit na bumbilya. Kayang magpadala ng signal sa ibang bahagi ng katawan sa bilis na 430 kilometers per hour. Mabilis pa sa pangkarerang kotse. Kayang magproseso ng impormasyon sa loob lamang ng milliseconds. Mabilis pa sa kisap mata. At higit sa lahat, kaya nitong mag-isip, tumingala sa mga bituin at magtanong, sino kaya ang may likha ng lahat ng ito? Kaya nitong tumanaw sa malayo at magtanong, ano kaya ang kaukulan ko sa mundong ito? Ang nilalang na yon ay tayo, ang tao. Mga kaibigan, welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin po naming discussion. Ngayon po sa gagawin po natin pagtalakay, alamin po natin, ano po ang kahigitan ng taong nilalang ng Panginoong Diyos kaysa ibang nilalang niya? Napapanahon itong topic po natin, kapatid na Glenn, para lalo pong maunawaan ng mga kababayan po natin ang layunin ng ating Panginoong Diyos sa paglalang sa tao. Kaya para sagutin po ang katanungan po ninyo, babasahin ko po itong nakasulat. Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa unang aklat ng Biblia. Dito po sa Genesis, sa 1, mga talatang 26 hanggang 28. Ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na Glenn, itong binasa ko po ay bahagi po ng tala ng Biblia sa ginawa ng ating Panginoong Diyos na paglalang. At sa bahaging ito nga po ay binabanggit ang tungkol sa paglalang sa tao. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, ang tao po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos ng bukod sa hayop. Hindi po sila magkasabay.
Kaya mali po ang sinasabi po ng iba na ang tao ay kabilang sa animal kingdom. Ang definition pa nga po nila, kapatid na Glenn, ang tao daw po ay highest form of animal. Mali po yun, mga kaibigan. Hindi rin po totoo ang paniniwala ng iba tungkol sa tinatawag na evolusyon na iisa lang daw po ang pinagmulan ng tao at ng hayop. Ang tawag po nila dyan ay common ancestry or common descent. Alinsunod po sa binasa nating pahayag kanina, ang tao po ang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kapangyarihan sa lahat po ng hayop, sa lahat po ng ibon, lahat po ng isda, lahat po ng umuusad sa lupa. Sa makatwid, kapatid Adan, ang ibang nilalang ng Panginoong Diyos, nilalang niya para po sa tao. Tama po. Pero ang tao po, para po kanino? Pakinggan po ninyo, babasahin ko po ang nakasulat naman dito po sa Ecclesiastes. Ganito pong banggit sa atin ng Biblia. Sa 12, sa talatang 13, ganito po ang nakasulat. Lahat ng bagay ay narinig. Ang pinakalundo nito ay matakot ka sa Diyos, pagpitaganan at sambahin siya sa pagkaalam na siya ay siya nga at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang kahustuhan ng tao. Ang buo at orihinal na layunin sa paglalang sa Kanya ang pinag-uukulan ng kapamahalaan ng Diyos, ang ugat na karakter, ang saligan ng lahat ng kaligayahan, ang pagsasaayos sa lahat ng di magkakatugmang kaganapan at kalagayan sa ilalim ng araw, at ang buong katungkulan ng bawat tao. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang tanong po ng kapatid na Glenn kanina ay sa ano naman po iniuukol ng ating Panginoong Diyos ang tao. Ang tao po ay para sa ating Panginoong Diyos. Kung bakit ay sapagkat, kapatid na Glenn, ang tao lamang po ang inaasahan ng ating Panginoong Diyos na magsasagawa ng paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Kaya kapatid Adan, yan ang naging dahilan. Kaya ang tao na nilalang ng Panginoong Diyos, naging special po sa Kanya. Katangi-tangi. Opo. Pero ang tanong, yun po bang original na layunin ng ating Panginoong Diyos, kaya niya nilalang ang tao? Natupad ba naman ang tao? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Isaias, sa 59, sa talatang 2. Ganito ang ating matutunghayang nakasulat. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Mga kaibigan, hindi po natugunan ng tao ang original na layunin ng ating Panginoong Diyos sa paglalang sa Kanya. Nawala po siya dun sa kalagayang banggit nyo kanina, special sa ating Panginoong Diyos. Dahil po sa kasamaan o kasalanan, ang tao na nilalang ng ating Panginoong Diyos ay nahiwalay po sa Kanya. Ngayon, ano na po naging pagtuturing ng Panginoong Diyos sa tao na nilalang niya dahil po sa kasalanan? Ganitong nakasulat dito po sa Isaias, 64, mga talatang 5, 6, babasahin ko rin po ang talatang 7. Narito, ikaw ay napuot at kami ay nagkasala. Napasa kanila kaming malaong panahon at maliligtas baga kami, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan. Mga kaibigan, narinig po ninyong pahayag ng banal na kasulatan. Ang tao po ay naging maruming basahan. Yun ang naging pagtuturing ng ating Panginoong Diyos. Kaya nawala po sila doon sa kalagayang espesyal. Hindi na po katangi-tangi sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Katulad na lang po ng iba pang mga nilalang ng ating Panginoong Diyos, ang tao. Kasi kung yun lang tawagin kang basahan, di po ba? Hindi ka na nagpapakilala yun na hindi ka special. Totoo. Ang banggit po ng Biblia. Mababang uri. Opo. Maruming basahan ang pagtuturing ng Panginoong Diyos sa taong nakagawa ng kasalanan at hindi nagawa yung original na layunin, kaya siya nilalang. Ano po ang lalong masamang sinapit po ng tao o sasapitin ng tao dahil po sa kasalanang nagawa niya? Ang sabi sa atin dito po sa Roma 5:12, ganito po ang ating matutunghayang nakasulat. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao at pumasok ang kamatayan
dahil sa kasalanan. Kaya namamatay ang lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. Ito po ang napakalala na sinapit o sasapitin po ng tao dahil nga hindi po niya natugunan ang orihinal na layunin ng ating Panginoong Diyos sa paglalang sa Kanya. Ang sabi po sa atin, mamamatay ang lahat ng tao dahil lahat ay makasalanan. Ngayon, kapatid Adan, dahil nga po sa kamatayan na ipinasya ng Panginoong Diyos sa tao, ano na po ang naging kalagayan ng tao sa harap ng ating Panginoong Diyos na hindi makatutugon o makatutupad doon sa orihinal na layunin, kaya siya nilalang. Dinggin po ninyo ang nakasulat dito po sa Ecclesiastes naman, sa 3:18 hanggang 19, ganito ang ating mababasang nakasulat sa Biblia. Tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Ang hangganan ng tao at ng hayop ay iisa, kamatayan. Iisa ang kanilang hininga, ang tao'y wala ng kaibahan sa hayop, pare-parehong walang kabuluhan. Napansin po ba ninyo yun, mga kaibigan? Kapatid na Glenn, ang sabi po sa atin ng Biblia, ang tao'y wala ng kaibahan sa hayop, pare-parehong walang kabuluhan. Mga kaibigan, ito isipin po ninyo. A person can be a good husband or wife or a better spouse. Mabuting anak, mabuting kaibigan, po pwedeng siya ay isang mabuting presidente kaya ng isang bansa o mabuti at mabait na CEO marahil ng isang malaking kumpanya. Subalit, kapag ka ang tao ay hindi naman po kumikilala, hindi po naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Glenn, hindi po niya natugunan ang pinakamahalagang dahilan o layunin ng paglalang sa Kanya ng ating Panginoong Diyos. Yung maglingkod at kumilala sa ating Panginoong Diyos. Tama po. Ang sabi nga po ng Biblia, makakatulad lang po ng hayop. Kasi ang tao at hayop, kapatid Adan, may pagkakapareho naman talaga. Marami, Diba? opo. May parehong kumakain, parehong nag-aanak, meron ding komunidad. Na di po ba? kinabibilangan, opo. At parehong namamatay at bumabalik po sa alabok. Tama po. Pero kapatid Adan, sana po maisip din ng mga nakasubaybay po sa atin. Kung tutuusin, mas malala pa nga ang sasapitin po ng tao Tama po. na namatay at hindi nagawa yung paglilingkod sa Panginoong Diyos kaysa doon sa hayop na namatay. Tama po. Kasi ang hayop, pagka namatay na, wala na. Tapos na, finish na. Di Tapos ba ba? na po, Opo. hanggang doon na lang Opo. po. Pero, mga kaibigan, ang taong nagkasala, ay pagkamatay po niya, meron pa siyang haharapin. Alin po yung haharapin na yon ng tao na nahiwalay sa Panginoong Diyos dahil po sa kasalanan pagkatapos po ng kamatayan? Mga kaibigan namin, pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, dito po sa Hebreo 9:27 ay ganito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mga kaibigan, ito po ang mangyayari sa tao pagkamatay niya, kapatid na Glenn. Pagkatapos po ng kamatayan ay meron pa pong magaganap na paghuhukom. Kaya mga kaibigan, alam po ninyo, dapat po na maunawaan nating lahat na dahil po sa kasalanang nagawa ng tao, nawala po yung kahigitan po ng tao o pagiging espesyal niya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga po sa kasalanan, nahiwalay po ang tao sa ating Panginoong Diyos, hindi po niya maisagawa ang paglilingkod, ang marapat na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yun pa naman po ang dahilan kaya siya naging espesyal sa ating Panginoong Diyos. Paano po kung sabihin ng iba, kapatid Adan, maglilingkod kami sa Panginoong Diyos para makabalik kami doon sa kalagayang espesyal sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa Roma, sa 10:2 hanggang sa talatang 3, mapatutunayan kong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ito, sabi po sa atin ni Apostol Pablo, katulad lang po sila ng binabanggit ng Apostol na pinatototohanan naman niya
na may pagmamalasakit sa ating Panginoong Diyos. Katumbas po nun na gusto nilang maglingkod. Subalit, mali naman po ang kanilang batayan. Kaya nga po, gusto po nating maunawaan ng lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, kung papaano pong masama na talikuran ng tao ang paglilingkod niya sa ating Panginoong Diyos na siyang orihinal na layunin sa paglalang sa Kanya, masama rin po na ang paglilingkod na gagawin niya ay hindi naman po ayon sa pamamaraan o sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapatid Adan, alin po yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos na yun ang dapat na sundin ng tao sa gagawin niyang paglilingkod? Sa gayon, makabalik siya dun sa kalagayang pagiging espesyal sa mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Dito naman po sa Efeso, sa 2, mga talatang 13 hanggang 14, ganito po ang kanyang sinasabi. Ngunit dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader ng pag-aalitan na siyang naging hadlang. Mga kaibigan, may binabanggit po si Apostol Pablo na naging malayo o nahiwalay sa Panginoong Diyos, supalit inilapit po sila sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan nga po noon, termino po ng banal na kasulatan ay iginiba ang pader ng pag-aalitan na nasa gitna na siyang nagpapahiwalay sa tao at sa ating Panginoong Diyos. Kapatid Adan, ano po ang idinulot o ibinunga sa tao na inilapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Yan ang sinasagot naman po ng nakasulat sa Ebreo, mga kaibigan. Dito po sa 9:14, ganito po ang nakatala. Pakinggan po natin. Gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na makakapaglinis ng inyong budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos? Inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos nang walang kapintasan sa pamamagitan ng tulong ng walang hanggang Espiritu. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan, iyon po ang naging dahilan upang ang tao ay muli pong makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun ang daan upang ang tao ay makapanumbalik siya doon sa kalagayan na espesyal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Opo, matangi po doon sa ginawang pagtubos na yon ng Panginoong Hesukristo. May iba pa po bang paraan para ang tao ay makabalik sa Panginoong Diyos at makabalik doon sa karapatang makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos? Dito po sa Ebreo pa din, sa 9:22 naman, ganitong pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At ayon sa kautusan, na halos ang lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Sa makatuwid, kapatid na Glenn, napakahalaga po ang pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O sa ibang salita, napakahalaga po na matubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus para mapatawad sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, hindi po komo ang tao ay nagsasagawa ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, ay makababalik siya dun sa kalagayang espesyal sa ating Panginoong Diyos. Ang kailangan po, ang matupad ay kung ano ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos na itinuro ng Biblia para siya makabalik doon sa karapatang makapaglingkod sa Panginoong Diyos. At ang tanging kaparaanan nga, kapatid na Dan, ang tao tubusin ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Marahil yan po ang gustong malaman na ng mga nakasubaybay po sa atin. Alin po ba yung tinubos ang dugo ng Panginoong Hesukristo? Ang babasahin ko po, mga kaibigan, ay itong pahayag sa atin dito sa mga banal na kasulatan na nakatala dito po sa aklat naman ng mga gawa. Pakinggan po ninyo ang 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, wala pong pagtatalo. Ito pong nakasulat sa banal na kasulatan. Ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya po, para magawa ng tao ang orihinal na layunin ng paglalang sa Kanya ng ating Panginoong Diyos at
magkaroon siya ng pag-asa sa kaligtasan. At huwag mapahamak sa araw ng paghuhukom, mga kaibigan, napakahalaga po na ang tao ay maging kabilang o maging kahanib sa Iglesia ni Kristo. Ito po ang restoration Opo. ng value o halaga ng tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Makababalik siya doon sa karapatang maglingkod sa Panginoong Diyos. Makababalik siya doon sa kalagayang espesyal sa lahat ng nilalang ng ating Panginoong Diyos. Yan ang halaga ng Iglesia ni Kristo, kapatid na Glenn. Ano pong katunayan, kapatid na Dan, na talagang kapag ang tao ay nasa Iglesia ni Kristo, mababalik yung halaga o yung pagiging espesyal niya sa ating Panginoong Diyos. Dito po sa Kolosas 1:21, tutuloy ko po ang pagbasa hanggang sa talatang 22. Ganito ang banggit sa atin. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit, dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Dahil sa kamatayan po ng ating Panginoong Kristo, ginawa po ng ating Panginoong Diyos na kaibigan niya ulit ang tao. Ganito po ang pagtuturing ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Kristo, mga kaibigan. Sapagkat ito po ang pinatutunayan ng Biblia na nakinabang sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang iglesyang ito po, ang Iglesia ni Kristo, ang tinubos niya ng kanyang napakahalagang dugo. Mga kaibigan, ganito po kahalaga ang Iglesia ni Kristo na amin pong ipinaglilingkod po sa inyo. Dito natin magagawa ang tunay na paglilingkod na inaasahan ng ating Panginoong Diyos sa atin, ng mga taong nilalang niya. At sa pamamagitan po ng Iglesia ni Kristo ay mababalik ang tao sa pagiging espesyal o natatangi kaysa ibang nilalang ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan po namin, sana po ay pinakinabangan po natin itong ginawa namin pagtalakay. Pinakahahangad po ng palatuntunang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng ating Panginoong Diyos na isinasaad po sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Bago po tayo matapos, samahan po ninyo kami sa isa pong panalangin. Ama naming Diyos, Diyos na may lalang sa amin at nagkaloob sa amin ng buhay. Amen. Pinupuri at sinasamba ka po namin, Ama. Opo. Niluluwalhati po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Sa magandang pagkakataon na ibiniyaya mo po sa amin sa pagkakataong ito. Opo. Na muli pong mapag-aralan namin ang iyong mga dakilang katotohanan. Opo. Lalo na po ang tungkol sa layunin mo pong napakabanal. Opo. Kaya nilalang mo po kaming mga tao. Amen. Hinihiling po namin na sana po matugunan po namin ito. Opo. Magawa po namin ang tamang paraan ng paglilingkod. Opo. Ang tamang paraan ng pagsamba na hinahanap mo po sa mga taong iyong nilalang. Amen. Lahat po nawa ng narating ng ginawang pangangaral ng iyong mga katotohanan. Opo. Loobin mo po na mabuo sa kanilang matatag na pananampalataya. Amen. Makapagpasya na umanib sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Upang dito po, sama-sama ka po naming paglingkuran. Opo. Sama-sama po naming luwalhatiin ang pangalan mo. Opo. Magkakasama din po kami sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos namin, pagpalain mo po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Panginoong Kristo, pakialalahanin mo po kami sa tutuwina. Opo. Ipamagitan mo po kami sa ating Panginoong Diyos. Opo. At patuloy mo pong padaluyin ang pagpapala sa sambahayan ng bawat isa Opo. na nakasaksi at nakapakinig ng pagtuturo ng iyong mga dakilang katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, sa amin pong pagbabalik tawag sa iyo. Opo. Buo na pong aming pananalig. Tinanggap po namin ang aming mga kahilingan. Opo. Ang lahat po magalang naming hinihiling sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.